Magandang araw mga kababayan, magandang araw sa ating mga tagapagsubaybay ng ating Ka-Eric Celis, balita at talakayan, mga punto de vista kasama si Ka-Eric. Mga kababayan, maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta, pagsubaybay, pagtangkilik, panonood at pag-promote ng ating mga videos dito po sa ating Ka-Eric Celis YouTube channel at pati na rin po sa inyong pagsubaybay sa ating Facebook account na Ka-Eric Jeff Celis. Lubusan po ang aming taos-pusong pagpapasalamat sa patuloy ninyong pagsuporta, pagtangkilik at pag-promote na lumawak po ang ating channel, ang ating Facebook reach, and even po ang ating mga videos ay ma-promote at lumawak din ang viewership. Utang na loob po namin sa inyo yan upang mas lalo pang tumaas din ang ating advocacy campaign sa hanay ng ating mga mamamayan. Sa oras na ito, magbibigay po tayo ng pananaw hinggil dito sa mainit na patuloy na balitaktakan ng mga nasa House of Representatives, lalo na po dyan sa proseso ng Committee on Justice. Samantalang mas lalong mainit at mas nangangailangan ng atensyon ang pagkakaroon ngayon ng patuloy na tunggalian, ang armadong tunggalian sa Middle East, sa pagitan po ng bansang Amerika at ng Israel laban po sa bansang Iran. Bagamat na-eliminate po ang halos mahigit 30 katao na mga leaders ng gobyerno sa Iran at ng kanilang military forces, lalo na po itong si Ayatollah Ali Khamenei, ay patuloy pa rin po ang paglipad ng mga armed drones, ng mga missiles at ng mga iba't ibang mga pagpatak at mga hulog ng bomba. At idinadamay na rin po ng Iran ang maraming bahagi po ng Middle East na mga bansa kung saan pinapaliparan na rin po ito ng mga missiles at armed drones, mga kababayan. So, ang Estados Unidos po nag-order na ng pagsarado ng kanilang embassy temporarily sa Saudi Arabia, At pati na rin po sa, I think, sa United Arab Emirates, sa Bahrain, and other areas ng malapit-lapit po na tinatamaan ng mga pagbagsak ng missiles and armed drones ng bansang Iran, At patuloy din po ang pag-atake ng mga Air Force operations sa pangbobomba at pag-atake mula po sa bansang Estados Unidos at sa bansang Israel sa loob mismo ng Iran. Nangangamba po ang mga observers sa pang-ekonomiyang epekto nito na pwedeng umabot ang presyo ng crude oil sa world market prices ng hanggang sa $200 per barrel at pwede po itong umakyat ang epekto nito sa Pilipinas dahil nag-i-import tayo ng langis mula po sa Middle East, ay magkakaroon tayo ng posibleng sunod-sunod na mga pagtaas ng presyo ng langis na ikakaapekto rin po ng ating industriya at ng buong ekonomiya. Kaya sa linggong ito, ine-expect na tataas po ang diesel around almost 10 pesos per liter at ang gasolina almost 5 pesos per liter. Sa linggong ito lamang, hanggat hindi pa po nagkakaroon ng stable na sitwasyon sa oil products, At si Marcos Jr. ay magre-request na di umano ng emergency power sa Kongreso. At for 60 days ay pwede po siyang gumawa ng mga hakbang na ang ilang proseso sa batas o ilang mga components ng batas, like sinasabi niya, limited ito, ang emergency powers na hihingin sa Kongreso tungkol po sa pagpapababa ng excise taxes sa langis, upang hindi sumirit hanggang 100 pesos to 120 pesos per liter ang fuel prices sa Pilipinas. Samantalang ganyan po ang kalagayan ng ating mga kababayan na mga manggagawang Pilipino na nahaharap po sa panganib, milyon-milyon sa kanila, diyan ay nabubuhay, nagtatrabaho sa Middle East. Ang pinagkakaabalahan po dito sa House of Representatives ay ang pagpapa-impeach kay Vice President
Sara Duterte. Malinaw po na ito ay isang baluktot na uri ng mga hakbang na ginagawa dyan sa House of Representatives, na kung matino ito si Marcos at itong pamunuan ng House of Representatives, kung nasa wastong pag-iisip ang kanilang tinatahak, mga kababayan, dapat ipatigil na po yan ang anumang hakbang tungkol sa impeachment ng Vice President at harapin na itong mas nangangailangan, mas lalong importante na mga panganib at pagbabanta sa ating bansa, lalo na sa ekonomiya natin, na manggagaling dito sa lumalalang tensyon ng armadong tunggalian ngayon dyan sa bansa ng Iran, Israel, Amerika at mga karatig bansa sa Middle East, na mayroon din pong panganib direkta at banta sa seguridad ng ating mga kababayan na mga nagtatrabaho at nabubuhay dyan sa kanilang paghahanap buhay sa Middle East. So this is a misplaced priority. Ito pong impeachment kay Sara Duterte, na alam naman natin po ang layunin nito ay iharas at ipitin ang Vice President, at upang siya po ay kung makatsamba sila at makakuha sila ng 16 numbers of votes of senators, mapapa-remove nila through impeachment si Vice President Sara Duterte. Pero hindi po yan ang kailangan ng taong bayan ngayon. Kay ano ang exit plan? Ano po ang repatriation and safety plan para po sa emergency support ng ating mga kababayan na nabubuhay po dyan sa Middle East? Wala tayong naririnig o anumang mga pag-public briefing mula kay Marcos Jr. At parang baliwala lang ito sa mga miyembro ng House of Representatives dyan, lalo na po itong mga alipores ni Martin Tambaloslos, na patuloy pa rin po ang kanilang hakbang na wasakin at durugin itong si Vice President Sara Duterte. Hindi lamang ito misplaced priority, kundi baluktot ito na uri ng pananaw. Kung sabi ko nga kanina, maayos at matino po itong si Congressman Bojit D, na parang lumalabas siya ay shadow. Anino lamang ito ni Martin Tambaloslos sa loob ng Kongreso. Idi, kung matino-tino sana itong kanyang pag-iisip, pwede niyang sabihan ito ang Committee on Justice, suspend nyo muna yan, ang mga proceedings na yan, mag-focus tayo sa pagbubuo ng ating support legislative measures sa kalagayan na humaharap ang ating bansa sa malaking posibilidad ng krisis, na magkakaroon ng ekonomiya na pang-krisis sa ating bansa dahil po dito sa nagaganap sa Middle East na kalagayan ng mga pangyayari. Subalit hindi po nangyayari ito. Ang patuloy na nagaganap ay ang political maneuverings, ang political demolition job laban kay Vice President Sara Duterte. Kaya nga doon sa House of Representatives kahapon sa Committee on Justice, pinag-usapan na naman nila yung pahayag, yung video na sinasabi nila na nagtantrums si Vice President Sara Duterte at pinagbantaan di umano ang buhay nila Marcos Jr., ni Lisa Araneta at ni Martin Tambaloslos. At the outburst of her emotions nung panahon last year yata yon, mga kababayan, doon sa House of Representatives. Pangalawa, hindi lamang po ito baluktot na pananaw o isang malinaw na pag-abuso sa otoridad ng House of Representatives na unahin pa ang laro ng politika nila kaysa pagharap sa usapin ng krisis na kinakaharap ng bansa at ng ating rehiyon, sa posibilidad na pagsirit ng presyo ng produktong petrolyo at pagkaapekto nito sa ating ekonomiya at sa ating buong bansa. Wala pong kahihiyan na ginagamit din sa plataforma ng propaganda attacks and demolition job laban sa Vice President Sara Duterte. Itong nagaganap ngayon dyan na kunwari ay evaluation and proceedings sa House Committee on Justice hinggil po sa nalalabi pang 2 impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte.
So, kayo na po ang maghusga mga kababayan. Kaya nararapat lamang na kung magkakaroon po ng pagbabago talaga at reforma sa ating gobyerno ay marapat na lang siguro na ma-dissolve itong Congress that will include Senate at magbuo tayo ng parliamentary system ng ating lehislatura at babaguhin po itong komposisyon ng Kongreso at itong mga bulok na politiko kagaya po ng mga ginagawa ngayon dyan sa loob ng Kongreso kagaya nila Romualdez at mga alipores ni Marcos ay hindi na dapat ito payagan pang makabalik sa parlamento ng mamamayan. We need to have a real parliament and legislative body na hindi po pamumulitikang marumi at hindi po pag-abuso sa poder at pagwawalda sa kaban ng bayan ang ginagawa at hindi kurakot lalo na. No, the most corrupt and systematic plunder operations na nangyari po, lalo na ang pagkatay nila at ginawang estafa ang budget natin for 2023, 2024, and 2025, ay ito po ang Kongreso na nasa ilalim ng pagkontrol ni Martin Romualdez at nila Ginoong Marcos. This is one of the most corrupt, scandalous institusyon na nakita natin na nangyari sa kasaysayan ng politika natin. Itong Kongreso ni Martin Tambaluslos at walang pinagkaiba naman ito si Bujikdi na ginawa nilang parang replacement kunwari o substitute kay Martin Tambaluslos pero magkapareho lang po ang kanilang uri ng mentalidad na ipagpapatuloy pa rin ang mapang-abuso na uri ng taktika sa loob ng legislative body na ito at nakita natin hindi naman po napapangalagaan talaga at naisusulong dyan ang interes ng ating mga kababayan. Kaya instead na gumawa po ng mga hakbang kung papaano mapapabilis po ang mga measures that would support sa ating mga kababayan na ngayon po ay naiipit dyan sa posible pang lumawak at lumaki na conflict na armadong tunggalian dyan sa Middle East ay inuuna nila itong walang kabuluhan at puro maruming laro sa politika ng pagpapa-impeach kay Vice President Sara Duterte. Sa ngayon, wala tayong nakikitang hakbang ang gobyerno ni Marcos kung sakali pong magkaroon ng pag-ipit sa supply ng langisan, tayo kukuha nito. Kasi nga, ang Middle East ang pinaka-source ng ating importation of oil. At wala tayong alternative source dahil hindi naman tayo nakikipag-usap sa Russia o sa anumang mga bansa no sa Latin America na mayroong mga oil sources like Venezuela. Wala tayong ganoon eh. So, nakasandig tayo sa Middle East at ngayon po ang Strait of Hormuz ay hindi pa po pwede magagamit ito safe o hindi pa safe para daanan po ng mga movement of petroleum products na napoproduce mula dito sa Middle East sapagkat ito po ay major route papunta po sa mas malaking ocean o karagatan sa pagta-transport ng mga oil products. Ngayon sarado ito halos dahil nga sa nagaganap na tunggaliang armado sa pagitan ng Iran, ng Israel at ng bansang Amerika at nadadamay pati ang iba pang mga karatig bansa dyan sa rehiyon ng Middle East, mga kababayan. So ito po ay binabantayan natin kung papaano natin haharapin ang posibilidad ng shortage of oil supply after 60 days or after 15 days, 20 days at hindi pa humupa ang armadong tensyon dyan at ang presyo na idudulot ng paglala ng krisis na ito sa pandaigdigang merkado lalo na po sa ating epekto nito sa ating ekonomiya. So mantakin mo kung aabot po sa 120 pesos per liter ang projected price ng petroleum products no sa diesel and sa gasoline halos magkapareho lang. Ang epekto po niyan ang lahat ay magkakaroon ng pagsirit sa presyo ng mga pangunahing bilihin, bigas, pagkain, kuryente, transport na pangangailangan
So, ang buong kabuhayan po at ekonomiya ng ating bansa ay siguradong maapektuhan po sa pagkakaroon nitong hindi mapipigilang pagsirit ng mga presyo ng langis. So, ang epekto sa buong ekonomiya mabigat at wala pa tayong nakikita na konkretong hakbang na gagawin ni Ginoong Marcos sakaling sumirit po sa hanggang 120 pesos per liter ang presyo ng produktong petrolyo sa Pilipinas kung hindi po maaampat at mapapatigil sa pinakamadaling panahon ang patuloy na lumalala na armadong tunggalian dyan sa Middle East. At isa pa ang pagpapauwi ng ating mga overseas Filipino workers. Millions po yan mga kababayan. Ay hindi rin po natin nakikita pa ang konkretong hakbang na gagawin ng gobyerno, papaano ang kanilang dislocation sa trabaho, ang kanilang babalikan sa pamilya nila, yun ang kanilang kabuhayan, at ano po ang magiging suporta ng gobyerno sa kanilang kabuhayan sakali pong lumala at lumawak ang armadong tunggalian at ang ating mga overseas Filipino workers po ay dapat umuwi na. Ito dapat ang mga pinag-uusapan dyan sa may bahagi po ng House of Representatives. Hindi po ang kanilang kawalang pagkakaroon ng concern o yung hindi man lang nila iniisip na sa gitna ng panganib at mga pagbabanta sa ating ekonomiya, sa ating bansa mismo, sa pangseguridad na kalagayan ng ating mga milyon-milyon na kababayan na nandyan sa paligid ng Middle East, hindi man lang nila naisip kung ano ang mga hakbang na dapat gawin at papaano makakatulong. Anong uri ng kongreso ito? Na inuuna pa ang maruming laro nila sa politika, ang kanilang demolition attack laban sa Vice President, kaysa unahin ang responsibilidad nila na mabibigyan ng konkretong suporta mula sa legislative action and emergency action of the government. At si Marcos, wala ka rin maririnig at makikita na konkreto na emergency plan para po sa loob ng ganito 3 buwan o 2 buwan, ito ang gagawin natin. Included yung mga binabanggit ko para hindi malugmok ng tuluyan ang ating ekonomiya at buong bansa. Inuuna nila itong walang kabuluhan at bahagi ng kanilang pinaghandaan na total political demolition attack against the Vice President. Kung lalo nilang gagawin po ito, mas lalo namang magagalit ang taong bayan at hindi po mapipigilan na posibleng lumawak po ang pagkagalit ng mamamayan sa gobyernong ito na puro kabulukan ang ginagawa at maliban pa sa malawakang pandarambong at pangungurakot, wala pang pakialam at walang malinaw na direksyon upang pandayin ang mga nararapat na konkretong hakbang na matulungan ang ating mga kababayan na nanganganib dyan sa Middle East at pati na rin po ang pagkaagapay sa posibleng pagsirit ng buong presyo ng mga pangunahing bilihin at pati na ang production at economic side ng buong negosyo sa Pilipinas dahil napakalaki po ng impact kapag sumirit at lumala ang presyo ng mga produktong petrolyo, hindi lamang po sa pandaigdigang merkado, kundi mismo sa ating lokal na mga pamilihan at lokal na ekonomiya. Mga kababayan, abangan po natin kung ano po itong lalamanin o ano po ang nilalaman nitong sinasabi ni Ginoong Marcos Jr. na magre-request siya di umano ng emergency powers at least for 60 days siguro yan mula sa House of Representatives at sa Senate, sa Congress upang pag-usapan na ang nalalapit na mga posibilidad ng mabibigat na pang-ekonomiyang paghamon dulot ng lumalalang tensyon sa armadong tunggalian dyan sa Middle East. At sana wag magamit ito sa pampolitikang interes lamang, kundi katotohanan ng tamang hakbang ng gobyerno upang tugunan ang napipintong pagsambulat ng krisis sa ekonomiya at buong lipunan ng ating bayan. Well, it is within the bounds of the powers vested by the Constitution to Marcos, pero babantayan natin kung saan patungo at ano ang magiging nilalaman at layunin maliban pa dito sa sinasabi niyang pagbaba
o pababain po at i-control ang prices of oil sa pamamagitan ng pag-suspend o pagbawas ng excise taxes na ipinapataw sa produktong petrolyo. Mga kababayan, huwag pong kalimutan na i-like, i-share, i-promote ang ating video analysis nito at ang ating tinatawag na balita at talakayan with Ka Eric. And of course, itulungan po natin please ang kampanya natin sa ating channel na Ka Eric Celis YouTube channel at pati na rin po sa Bigwas ng Agila kasama ko si Ma'am Lorraine sa programa na yon. Sa nagtatanong po sa gustong tumulong sa ating advocacy program na Bangon Sambayanan People's Advocacy Center, ang ating ginagamit po na GCash line ay 0916-308-7710. Ulitin ko po, 0916-308-7710. Mga kababayan, huwag nating kalimutan sa harap ng mga pagsubok at paghamon na ito that ang ating panawagan pa rin, mahalin natin ang bansang Pilipinas, walang ibang magmamahal nito, kundi tayo ring mga Pilipino. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay at pagtangkilik sa Ka Eric Celis YouTube channel. At ganoon din po sa programa namin ni Ma'am Lorraine na Bigwas ng Agila. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, may God bless everyone and may Allah will be with those who are Muslim brothers and sisters. Bye for now. Maraming salamat. Muli, ito po si Ka Eric.